Guys, etong ang lagi natin pinapaalala sa mga kababayan nating OFW na habang maaga pa at hanggat malakas pa tayo at nagtatrabaho sa ibang bansa, ay dapat i-secure natin ang ating future. Maghulog sa SSS para may pension, sa pag-ibig at iba pa na mapapakinabangan natin in the future, lalo na kapag tayo ay nagretiro. Huwag niyong iisipin na aasa at tutulungan kayo ng inyong anak balang araw. Dahil in reality, hindi naman lahat ng mga OFW ay mapalad sa mga naging anak na pagkatapos nyo silang suportahan, pag-aralin at ibuhos ang buong buhay nyo sa pagiging isang OFW para buhayin sila, pagdating ng araw ay baka magaya kayo dito sa isang kababayan nating OFW or dating OFW sa Jeddah, Saudi Arabia na retired na ngayon, na pinalayas ng sariling anak at sa sarili niyang pamamahay. At wala na siyang income. Panoorin nyo ito at maging aral ito sa ating lahat ng mga OFW. Ilang taon na po kayo, Nay? 69 kalahati ho, magsa-70 na po sa July. Okay. So, ano po ba, ma'am? Dati po ba kayong OFW? Opo. And may ilang years po ba kayo naging OFW, ma'am? 15 years po. 15 years? Opo. Ilan po ba yung anak ninyo? 3 po. Ito yung nireklamo niyo. Sino po ba to, ma'am? Panganay ko po. Ano po pangalan niyo? Ito si Ronnie Dave Maniquez? Opo. Yung dalawang anak niyo, ma'am, okay naman sa inyo. Walang problema. Opo. Sa inyong bahay po ba, ma'am? Sino po yung kasama ninyo? Siya po, pinatira po nung anak kong babae dati kasi magkagalit kami ng babae ko. Tapos nung mag-aaway po kami, pinatira niya yung kuya niya. Tapos umalis din po yung bunso ko. Sinasalbayo ako nung anak kong lalaki. Okay. Dati po, yung husband niyo po ba, ma'am, patay na? Matagal na po, 16 years na po akong byuda. Yung bunso ko po yung babae. Okay. Panganay ko po yung nakatira sa akin. Okay. Tapos yung pangalawa ko pong lalaki nasa Cavite po. So alam din po, ma'am, ng mga kapatid po ni Sir Ronnie yung ginagawa sa inyo ng kanilang Yung kuya? lalaki ko pong anak sa Cavite, sinusumbong ko po yung ginagawa niya sa akin. Ang advice nung anak kong lalaki, kasi mami, umalis ka na dyan. Kasi nung una ho, umalis ho ako. Doon ho ako tumira sa kaibigan ko sa Indang. Nagkatulong po ako doon. Hindi ho alam ng mga anak ko. Okay. Tapos sabi nung kaibigan ko, umuwi ka sa bahay mo, baka mamay pag hindi ka napapasukin sa bahay mo, pag hindi mo inuwian yung bahay. Kaya umuwi ako after 1 year. Doon nagbati na po kami ng bunso ko. Tapos nung mag-away kami kasi nasampal ko po yung anak niya kasi nagalit po ko kasi nga ho, binabastos ako. Nagalit yung nanay, yung bunso ko. Yung apo nyo bali, ma'am? Opo. Okay. Tapos nagalit, inugod ako nung anak ko, nagtitinda sa palengke. Tapos nag-away kami. Nung mag-away kami, siyempre sa galit ko po, susugurin ko siya. Tinawag po yung kapatid niya, nangungupahan doon sa kanto sa amin sa dulo. Tinawag ho niya, tapos pinatira niya, silang dalawa nag-usap, sinustentuhan niya yung pagpapagawa ng tindahan ko. Sinarado nila yung tindahan ko. Tapos pinatira niya ho. Tapos nung magbati ho kami nung anak ko na, aalis din po pala siya. Iniiwan niya, siyempre nakatira ko yung panganay ko. Doon na ho ako inumpisang bastusin ng panganay ko. Kailan po ba, ma'am, tumira yung panganay ninyo sa inyo? 23 po. 2023? Opo, 3 taon na po akong inaano eh. Pero dati po ba, ma'am, inaaway ka na po ba ng panganay ninyong anak? Like dati pa? Hindi po, nung matira lang po siya kasi tas nung umalis yung anak ko. Ano kasi, to yung ugat, ma'am? Bakit ka na, ma'am, inaway, ma'am? nung panganay ko. Oo. Kasi po, sabi ko, pinulong ko po sila. Wala ho akong trabaho. Pwedeng bigyan nila ako ng tigpa 500 kasi pag may bibilin ho ako, pag may gusto. Okay. Hindi, pumayag ho sila. Tapos nung pumayag yung pagpupulong namin, hindi po yun natupad kasi ayaw ho nung panganay ko Na ano? na magbigay. Pero sa harapan ho, pumayag siya. Pero yung babae ko po, binibigyan ako ng pera. Pero yung lalaki ko po, pagka hindi ako nangyay kasi sa kanilang pamilya ho, kulang pa sa kanila. Kaya tapos na ako, saka lang ho ako nanghihingi sa kanya, ginigikas ng pangalawa ko. Yung babae ko, Nagbibigay. opo. Itong panganay ba, may pamilya ba siya? meron po siyang kinakasama, doon po nakatira sa bahay ko. Pero may anak sila. May isa po siyang anak, tapos yung anak niya na inalagaan ko na anak niya sa ibang babae, binabastos din po ako. Kasi bali 2 pong anak niyang kasama, yung alaga ko po dati na pinatira niya sa akin. Tapos yung kinakasama niya. Okay, so basically, ma'am, yung ugat ng pinag-awayan ninyo, parang pera din. Kasi like, parang gusto nyo humingi Opo. sana ng konti. Ngayon minumura po kayo. 500 pesos lang hiningin nyo. Opo. At saka hindi po ako kasahog sa pagkain nila. Oh, ha? Hindi po ako kasahog sa pagkain nila.
Masyado mo masama ang ugali ng mga anak ninyo. Yung dalawa, yung isa lang po. Yung pangalawa ko po, napakabait po yun. Kaya sabi niya, para hindi ka ma-stress yan, pumunta ka na lang sa kaibigan mo kasi hindi niya rin ako makupkop. Kasi hindi naman din po niya bahay. Bahay po ng biyanan niya. Kaya Okay. So ito po yung lupa ay kaninong lupa yan, ma'am? sa amin pong mag-asawa. Mag-asawa, okay. Opo. Ngayon, yung bahay niyan, tagal na yung family house yan, ma'am. Opo. May-ari nun kayo ng husband Opo. niyo. Okay. Nung namatay po yung husband ninyo, nakapag-partition na po ba ng estate? Hindi po kasi po kaya po nung nasa abroad ako. Kaya po ako nag-abroad kasi ng ibang bahay ho yung mister ko. Ng ibang bahay ho. May kinakasama ho iba. Okay. Kaya napilitan ako kasi pinapili ko yung mga anak ko kung kanino sasama sa kanya o sa akin. Sa akin po lahat sumama. Kung ako po ang nagpaaral sa mga anak ko. Pinatapos ko po sila, hindi ako umuwi ng hindi natatapos. Ang gusto ko lang po sana, habang buhay ako, matahimik ko isip ko't kalooban, nasa sarili kong bahay, kasi miskin mag-isa lang ako. Nabanggit nyo may tindahan kayo, ngayon po ba andun pa rin? Wala na po kasi, nung kaya po natin na yung bunso ko, 2 beses po akong nadulas. Nabago ko yung ulo ko, natakot ako, baka walang makalam na mamatay ako sa loob. Niyaya ko po yung bunso ko na doon tumira sa bahay kasi may bahay ho sila. Okay. O, sabi niya, sige titira ka kami mami dyan. Sarado mo yung tindahan mo kasi ako naman magpo-provide sa'yo. Mabait po yung bunso ko. Siya po ang nagpo-provide talaga. So ito ma'am ngayon, di ba nakitira dito yung panganay niyo anak na si Ronnie Pinatira Dave po. Manikis? Pinatira po Ano po nung ba yung bunso. contribution niya sa bahay niyo? Wala Hindi na po. yung kuryente, tubig, sino nagbabayad? Siya po, sinisingil nga po ako. Pag maglalaba ako, sabi niya, kapal ng mukha mo. Maglalaba ka pa, hindi ka naman nagbabayad ng tubig. Tapos, yung kuryente hindi ka nagbabayad. Kinukuha po niya yung electric pan. Kaya yung may video po ako, nasira po yung pintuan kasi inaagaw niya, ayaw niya akong bigyan ng electric pan. Ang dami niya nang sinasabi, no? Pasensya na po, no? Bakit ko niyo muna itanong sa matanda kung bakit sa lahat ng mga anak mo walang sumusustento or sumasaklolo sa iyo ngayon? Kasi ang ugali niya, gusto niya siya yung masusunod. Tapos, yung sinasabi niya nangihingi siya, ginagawa namin yun. Ang kaso hindi siya nakokontento. Pag inaway niya yung kapatid ko, magsusumamo sa kanya. Pagkatapos na, sige, bati na tayo. Pero meron ka ba 5,000 dyan? Nagsusugal kasi yan eh. Ayaw namin na makonsinte yung bisyo niya. Yung sa pagkain, sinabi rin naman nung pao sa Makati, dahil galit-galit na nga kami. Fine, sige. Nasa labas ng rep. Sabi ko, maglalagay ako. Dati na, meron niyang grocery, may pera yan. Nag-aabot din ako kung ano yung kaya ko. Na sinasabi niya na hindi naman ganun kalaki. Kayang-kaya naman. Ang kaso, nangaaway siya. Kahit po, sir, you should give due respect and courtesy to your mother. Hindi mo siya pitawagin lang matanda na yan. Ganon. Nanay mo siya, tandaan mo, hindi kayo ginagalang nakaumabot ko kung nga saan eh. kayo ngayon. Ginagalang ko nga Kung eh. hindi kanya pinaaral, nagsakripisyo siya being Ginagalang- hindi po OFW siya nagpaaral sa para akin. po tulungan po yung Lola ko sa inyong mother pamilya. side. Hindi, ikaw pinatira ng kapatid mo. Kaya yung kapatid mo yung bunso ko ang pinatira dahil siya bang mabait sa akin. Ikaw, hindi naman kita, di ba noong iba na ugali mo, di ba Umalis natira ako ka na sa dito. bahay na ako dati? natira Pinaalis dito. kita Umalis ako kasi dito dahil sa ugali mo. Ngayon, pinaalis inaway mo yung kita, kapatid ko dahil hindi ka kayong naman nagbibigyan. kinakasama mo, Ako naman pinaalis ang ko na po kinabati nung mo. matira sa bahay dahil Tapos, bastos po nung talaga ako pati nang yung dinala ng kapatid ko dito kinakasama para, niya. kasi hindi nakakayang makisama Ito sa iyo. po. Natatakot siya na i-liquidate mo yung bahay. Ganito po, Sir Ronnie, let's make this clear, no? So, yung bahay na tinitirhan mo is bahay po yan ni tatay at saka ni nanay nyo. Yung lupa dyan, tatay at saka ni nanay nyo. Andito po yung real property tax. Andito po yung deed of sale. Technically, yung share mo doon is only by virtue ng estate po ng tatay mo. Inchoate yun. Ngayon, kung ganyan po yung ugali mo, hindi lang po namin alam kung may will po yung tatay mo nga dinidisown ka na sa inheritance. Nay, kasuhan po natin yung anak mo, gusto mo, no? Diretso na natin to. Opo. We can always nagbarangay ang conciliation na po ba kayo? Nagpula ba na ngayon, hindi po siya Sige. sumusigot. Pag may mga ebidensya po kayo na, di ba, minumura kayo, binabastos kayo, kasuhan po natin siya ng unjust vexation. And from here, no, we will start na po yung pagkasa kanya ng civil injunction, no, kasi
ang civil case no for abuse of rights or violation of human dignity. Why? No, everyone is entitled for respect and peace of mind. Ngayon pag ginugulo ka niya po mismo sa inyong bahay, no, kasuhan po natin siya and we can ask for preliminary injunction na patanggalin po siya sa inyong bahay. Yes po, Nay. Umalis lang po sila sa bahay. Kontento na po ako kasi wala na pong kaso. Basta matahimik lang ko sa loob ng bahay ko. At yung bahay ko po medyo malaki ng konti. Pwede po ako magpa-bed space para mabuhay ako. O kaya magtindahan ako para makaipon ako pagpapa-bed space. Yun lang po ang gusto ko, umalis sila dahil hindi na po ako nakakatulog. Okay. Gusto niya Sige mamatay po, Nay. na ako. For now, no? So, para po, nidaan po natin sa legal proceeding to. Iakyat natin sa korte. So, kung hindi pa po na partition po yung estate, gawa ng action for partition and of course civil injunction, no? Para po yung court na po mismo magbigay ng preliminary injunction, no, kung ma-approve at saka tanggalin na po si Ronnie Dave, no, sa inyong pamamahay kasama po yung kinakasama niya. Kasi yun naman yung prayer nyo. Regarding sa criminal case po, ngayon sampa sa kanya, depende po sa inyo ma'am kung ituloy nyo. Wala po. Magandang hapon po sa inyo, Captain. Maghingi po kami sanang tulong at saka ilalapit sa inyo. Kasi po si nanay po, no, ang inaaway, no, minumura siya ng kanyang mismong anak, no, sa kanyang pamamahay. So humingi kami sana sir ng tulong para po ma-file to sa blatter report and matulungan din si nanay nga kung pwede po masampa na tong kaso, no, yung anak na nga si Ronnie Dave Maniquez. Yes po, attorney, kami naman po dito sa Taguig City Police Station ay 24 oras pong bukas at handa pong i-accommodate at tulungan po ang nangangailangan, lalong-lalo na po ang hinaing nanay sa kanyang Yes kanyang po. anak. Ayun nga po. Ang maraming salamat for that, no, Captain Melvin Garcia, no. Mag-coordinate lang po yung team namin, pating staff po ni Sen Rafi, para po ma-schedule po si nanay sa inyong tanggapan dyan, police captain. Antay po namin attorney rito at kami po ay willing na anytime na tulungan ang nangangailangan dito po sa nasasakupan namin dito sa Taguig. Sir Ronnie Dave. Apo. Ang sinasabi po ni nanay, ayaw na lang daw po niya sana kayong masampahan ng kaso. Kung kaya nga daw po na umalis na lang daw po kayo para wala na lang daw po gulo, peace of mind ni nanay, yun po ang nire-request niya, Sir Ronnie. Ma'am, unang-una kasi hindi nga totoo yung ganun eh. Siya nga yung aggressor sa amin dito. Pilit niya kaming pinapalayas. Which is hindi nga po naman pwede. Dahil co-owners nga daw po kami. Okay, As ganito advised po ng Sir mga Ronnie tao. Dave. Yes, we understand na co-owners kayo by virtue nga of the estate of your deceased father. However, kung siya senior na eh, ikaw bata. Ngayon, kung yung the way po yung attitude nyo parang ingrate tawag dyan, naging ingrato po kayo sa nanay ninyo. Ngayon, kung lagi niyo po siya sinusumbatan and everything, pasok yan sa unjust vexation, pwede ka talaga makasuhan yan. Kahit papano, makukulong ka pa rin, even though if you'd say it's just months or something. Ngayon, kaya sabi ko po, pwede po sa peaceful way nga you can talk, hingi lang ni nanay ninyo nga kung pwede po umalis kayo kasi in the first place, di ba, dati nangupahan naman kayo sa bang bahay. Nung pinapunta lang po kayo ng bunso yung kapatid, kaya kayo natirahan dyan. Ngayon po, nag-away na kayo ng nanay nyo. Kasi kung pwede naman talaga, sir, daan po ni nanay sa legal proceeding. Pwede kayo talaga makasuhan civil injunction under Article 26. Kasi everyone has the right for peace of mind and respect. So pag ganito po, pati ikaw, sir, I tell you, mahirapan ka din because you have to find a lawyer to defend yourself in court. So papiperwisyo ka pa sa inyong trabaho. Ngayon, pag matulan ka nga ikaw may kasalanan, matanggal ka din sa inyong trabaho, mahirapan ka pa. Kaya nga yung pinag-usapan namin dito, kung pwede po, pagbigyan nyo na po yung nanay ninyo, matanda na siya, please give her a peace of mind. Hindi naman siya hingi na sa inyong sustento eh. Kung alis kayo dyan, kaya na buhayin sarili niya. But just give her a peace of mind. If okay kayo dito, edi goods tayo. Pag hindi, well, ituloy talaga yung kaso. Ronnie, anak. Ay, umalis ka na lang sa bahay para matahimik ako kasi pinapanalangin mo pa sinasabi mo pang bakit ang tagal kong mamatay? Di ba ang sagot ko sa'yo, mauna kang mamatay, susunod ako. Di ba yan ba sinabi ko sa'yo? Tapos yung kinakasama mo, may tunay ka na bang asawa? Di ba nagagalit ako sa'yo noon? Ba't pinabayaan mo yung mga anak mo? Hindi tuloy ako makapagpakita doon. Dati nagpapasal ako sa pamilya mo. Tapos yung kinakasama mo, binabastos ninyo ako. Halos hindi nyo lang ako masaktan. Kasi ang sabi nung kapatid mo, sige, magtitiis si mami dyan. Pag sinaktanan mo siya, susugod ako dyan. Sinabi niya yan sa'yo. Pagkatapos, ang sabi mo pa sa kapatid mo, wag ka nang kumuha ng parte sa bahay dahil may bahay ka na. Yung kapatid mong
bunso, sabi mo sa kanya, yung parte niya, kukunin mo na. Dinaangkin mo, buhay pa ako, anak. Pag ako'y namatay, sa inyo rin naman mapupunta yan. Hindi ko naman yun kasi para sa inyo yan. Yung kapranggot na ipinundar ko, para sa inyo yan. Ang tagal ko naghanap buhay. Yung ama mo'y wala namang irinano sa inyo. Ako ang nagpakahirap mag-abroad. Ang gusto ko lang, matahimik ako, anak. Umalis ka na sa bahay. Pwede naman ako maghanap buhay pa eh. Bakit ayaw mong umalis? Kinakamkam mo na. Buhay pa ako. Ng tatay mo, ang dami akong hinanakit. Mula mag-asawa ako, puro ako hirap sa pamilya niya. Hindi nyo alam yan. Anyway po ma'am, sige po ma'am, ang tutulungan po kayo ma'am, ang after nito ma'am, mag-uusap dun tayo sa likod. Pero yung masabi po namin, hopefully no, sana po maging malambot na po yung puso ni Ronnie sa inyo at saka i-grant niya po yung wish ninyo nga umalis lang siya. That's fine. Yun talaga yung gusto natin mangyari. Pero pag hindi ma'am, kaya ito po yung sabi namin, magkakasuhan siya natin. Kasi kung kasuhan siya natin ma'am, eventually mapipilitan talaga siya maalis. Kasi kung korte na mag-order ng alis siya, alis talaga siya. Diba? But naintindihan po namin ma'am, bilang nanay, love nyo pa rin po yung anak nyo kahit ingrato siya, kahit basto siya sa inyo, love nyo siya. Kaya we respect also ma'am your ang view. So ayun na lang po ma'am, no? So usapin mo kayo namin ma'am, and hopefully sana Ronnie, naintindihan sana si nanay nyo, mahal pa rin kayo kahit kasi kahit papano anak pa rin kayo. So sana po, kung pwede no, in a peaceful manner, sana yung pakiusap po ni nanay, no, may grant nyo lang. Kaya guys, huwag nating hayaan na maulit sa atin ang mapapait na karanasan or kwento ng mga dating OFW na retired na ngayon. Kaya dapat isecure natin ang ating future na balang araw ay kahit hindi na tayo nagtatrabaho bilang OFW, ay may income pa rin tayo or pension. Kaya maghulog sa SSS, mag-invest at mag-ipon. Kaya tama nga ang sinasabi dito ni Kabayan dahil nga ito ang realidad sa pagiging isang OFW na laging sinasabi natin na nasa huli ang pagsisisi at kung may babalik lang natin ang panahon. Nakakaawa daw, mga OFW. Nakakaawa nga ba? Well, sabihin natin na hindi awa eh. Malaking question mark kung bakit kayo na mga OFW ay walang naiipon. At ang naiipon in general ay mga resibo. Okay? Sige na nga, sabihin na nga natin nakakaawa o naaawa tayo. Hindi nakakaawa, naaawa tayo sa sitwasyon na nilalagay nila ang sarili nila. Bakit? Ito makinig kayong mabuti. Kasi OFW rin naman ako. Alam ko yan. Nung mag-OFW ako for so many years, hanggang sa makarating ako rito sa Canada, wala akong ipon. Maniwala ba kayo? Kasi, siyempre, mahal natin ng mga kapatid natin, magulang natin. So, naibibigay natin lahat. Hindi natin alam kung saan natin dinadala ang pera. Marami tayong gustong bilhin. Hindi natin nabibili. Totoo ba? Isa rin ako doon. Nakakatawa, no? Kasi nung umalis tayo, punong-puno tayo ng pangarap na inaakala natin within a certain time, makabili tayo ng bahay, makabili tayo ng sasakyan, yayaman tayo, kaya natin, para bagang si Superwoman eh. Pero ang katotohanan at ang reality, hindi ganun kadali. Ang daming pagsubok, ang daming pawis, ang daming sakripisyo, iyak at hindi pagtulog sa gabi. Okay? At maraming pangamba. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka magtatagal sa amo mo o tatagalan ka ng amo mo. Ika nga, hindi natin masabi kung swertihin ka. Pero ang alam ko lang, marami ang nagdanas ng hirap. Hindi po ba? Ngayon, ang problema kasi, kung babalikan ko, right? Sobra natin pagmamahal, wala naman may sobra bang pagmamahal, mga Bulldog. Hindi tayo nagplano. Hindi tayo nag-set ng goal. Yun ang maling mindset natin eh. Motivation naroon eh. Ibig sabihin gusto ko mag-abroad. Yan kikita ako ng dolyares.
You know? Pero wala tayong disiplina. Oh, Mama Bulldog, may disiplina naman kami Ang sinasabi ko, wala tayong disiplina sa sarili, sa paggastos, sa pagbibigay ng pera, padala lahat. Okay? Baguhin natin ang sistema natin. Okay? Nung umalis tayo, wala naman talaga yung income na yun Pero ngayon, nung panahon namin, nasa mga 10,000 peso lang yata to 15 ang kinikita namin. Ngayon yata, umaabot na sa Hong Kong, Singapore yata, kung di ako nagkakamili, narinig ko yung iba, winawagwag, nasa between 20 to 30,000 peso. Wow, nung umalis kayo, wala yan May kita ba kayo niyan? Ngayon, nahihiya pa nga ang pangkaraniwan magtinda ng barbecue o mag-ukay-ukay o ano pa man Ngayon, ang pagkakamali ninyo, pinadala nyo lahat. Ubos lahat. Ngayon, kapag papadala nyo pa lang, hindi pa rin nagkasya. Alam nyo kung ano ang pagkakamali? Teamwork. Walang teamwork ang pamilya at yung OFW. Ang alam lang, nag-abroad ka, kaya supportahan mo kami, padala mo pera sa amin. Tapos, ang nangyayari, yung naiwan doon, babae o lalaki, nakatang nga, nag-aantay ng pera buwan-buwan. Okay? Ngayon, kung kapusin at nasira ang budget, tawag uli, padala ka uli ng pera. Ang teamwork na sinasabi ko, hindi yung antay lang kayo ng antay ng ayuda o ng suporta ng inyong mahal sa buhay, kung mahal nyo nga sila. Ba't di kayo kumayod? Ika nga, magdagdag income. Kung mo ba abroad ng isang taon, di na kayo magtatrabaho, titihaya na lang kayo dyan, nagpapalaki ng ano nyo? Okay? Sorry. Yun naman ang totoo In general, dami nyo tatamaan. Lalaki, mangangabit, mangangaliwa o ano pa man, ganun din. Hindi ko nilalahat. Nangyayari, nasisira ang pamilya, ang mga anak napapariwara. Okay? Kasi, ang pagkakala ng pangkaraniwan, pag nag-abroad ang mga magulang o mahal nila sa buhay, yayaman na sila, mayaman na sila, andyan ang yabang. Di po ba? Andyan na yung buwan-buwan, nanay, may bibilin ako, cellphone, iPhone. Wala nga kayong magandang bahay, mag-iPhone pa kayo. Sorry, hindi ako nang niliit ng tao, right? Sinasabi ko lang sa inyo, nauna ang garbo nyo sa katawan ninyo O sige, sino nakakano dyan? Ayaw nyo ng mumurahing cellphone. Ano ba ang cellphone? Ang cellphone for emergency, tawagin nyo, magulang nyo kung nasan kayo, kung uuwi kayo, kung nasiraan kayo o ano. Pero ano ginagawa nyo? Chat. I love you, dabi. Kahit na nagkakandautang ang magulang ninyo, maka-iPhone lang kayo. O yung mamahaling cellphone para makapaglaro kayo ng game. Hindi nyo tutok ang sarili nyo sa pag-aaral na makatapos kayo para magkaroon kayo ng maganda kinabukasan. Hindi ba? Ayun, nawala ang self-discipline ninyo. Pare-pareho. Pati magulang ninyo, sa pagmamahal sa inyo, bigay todo. Walang naipon kundi resibo ng pagpapadala sa Western Union o Money Mart ba yan o ano pa ba yan. Ngayon, marami na ang sumusuko, pagod na pagod, yung iba bumibitaw na. Tigok! Kasagutan sa kanilang problema. Hindi po ba? Ilan na sa kababayan natin ang nagpatiwakal? Ilan na ang mga kababayan natin nalihis na landas at naghanap ng mga itik, onion o ano pa ba, sibuyas, kamatis, bawang, luya, gisahin mo na para lang magkaroon ng additional na pera. Pero kung kayo may disiplina, eto, paliwanag ko sa inyo, makinig kayo mabuti. Baka matuto kayo. Dapat may goal kayo. Ilang taon lang kayo magtatrabaho para makapamahinga. Ang pag-asawa ba, nag-asawa ka, iwanan mo anak mo, nandun ka sa kabilang bansa, naghahangad ka na yumamang ka, magkaroon kayo ng magandang pamumuhay? Hanggang kailan ang hinto kung hindi ka na makapagtrabaho? May sakit ka na? At ano nagiging consequence? Sasabihin ng babae o lalaki, ikaw may kasalanan yung pangangailangan ko ikaw lang naman ang gusto mag-abroad ganon. Yung magsisisihan, gantihan sa isa't isa? Hindi tama. Dapat ganito. May goal kayo. Ano goal mo? Na within 5 to 10 years, ako magtatrabaho. Maximum na yon.
Bakit naman between partner, matagal yun, pero ito talaga sa totoo, once na nag-abroad ka na, yung 10 years baliwala eh. Kahit papatuloy mo pa yan dahil wala kang pera na uwi, wala kang pera pa simula ng trabaho, ng pagnenegosyo, ano pa man sa Pilipinas. Okay? Eto, may anak ka, yung mga elementary, high school, hindi masyado pa magastos yan eh. Yung college, between, 4 years to 5 years. May mga tulong na rin sa government pero huwag na natin asahan yan. O ayan, sabi na natin, 4 years, realistic. Pagbili ng bahay at lupa, ang mahirap sa inyo, mag-arbok rin kayo. Gusto nyo mga condominium, bawawaw, good morning ma'am, good afternoon ma'am, hello ma'am. Kaya ayan, na ano kayo sa mga condominium, na alam naman ninyo, wala kayong guaranteed income, na tingnan nyo yung bracket ng edad ninyo, kung mababayaran nyo ang 25 to 30 years amortization na ngayon, matanda na kayo. Very realistic. Nag-abroad din ako, kaya ako nasasabi. Ito ngayon na buksan ng diwa ko, hanggang kailan tatagal ang katawan natin sa pagod, sa puyat, sa gutom, mga walang niyang amo. Hindi ko naman sinasabi lahat, right? Maswerte na lang kayo. Saludo ko kung nakakita kayo ng magandang amo. Maraming kababayan natin napapahamak sa ibang bansa. At maraming mga kababayan natin kumakabit at dahil lang sa pera. Dahil sa hirap ng kabuhayan, dahil mga anak, asawang mga walang ginawa kundi umasa. Hindi ko na ilalahat, pero ang dami nyo. Ngayon, kung kayo may disiplina at kayo magpamilya ay may plano, may goal sa buhay, makakasama nyo ang mahal nyo sa buhay. Yung ba sinasabi nyo, mahal, sige, huwag ka na uuwi nanay, huwag ka na umuwi, diyan ka na lang dahil kulang ang pera. Tapos mag-uwi ng asawa, nangapit bahay yung asawa? Bahay hindi nagawa. Kaya ang sinasabi, self-discipline, may goal kayo, may plano kayo, na mapag-aral ang mga bata 4 years. Realistic na yan. Ipon tayo ng pera para makabili tayo ng lupa at bahay. Yun na lang na hindi masyadong mahal. Sa probinsya, di ba may nabibili naman? Na hindi na makamahalan ng mga lupa, tapos ayan, maglagay ka ng kubo. Pwede naman ang kubo pa simula. Kung nung wala kayo, okay yung pa kayang magkaroon kayo ng maganda-ganda kubo. Tsaka kayo mag-inot-inot magpatayo. Hindi kayo, wala kayong utang. Hindi Bili na kagad ng condominium. Yun lang, mura lang naman, babayaran 5,000, 10,000 isang buwan. Ang tanong, paano kung mawala na kayo ng trabaho? Paano kung magkasakit na kayo? Ang hirap sa inyo, niyayakap nyo ang isang bagay na hindi ninyo kayang yakapin. Andyan ang yabang? Andyan yung bahala na. Magkanda utang-utang, patong-patong utang. Hindi ko babayaran, takbuhan ko na lang. Walang nakukulong sa utang. Marami kayong piniperwisyo din, Sa bagay, andyan na ang karma, napiperwisyo nyo ang sarili nyo. Bigyan na natin yan ng bracket ng sabihin na natin na within 4 years, makapag kayo ng lupa, right? Kasi nga, kung tinatabi nyo, bigyan ko kayo ng computation. Ang hirap kasi sa inyo, hindi kayo nagpaplano. Dapat nakasulat din, nakikita nyo, anytime, na magkano ipon ko. Hindi yung binigay nyo na lahat. Bawasan nyo, bigay nyo 15,000, magtipid kayo. Ngayon, sa 15,000, every month, sa loob ng isang taon, magkano ang maititipid nyo? So, nasa 180,000 peso. Naiblow nyo na yung kalahati niyan. Okay? So, sa 180,000, sa loob ng 4 na taon, may 360,000 kayo. May murang lupa, di naman na nyo kailangan ng malaking malaki. Dagdagan na natin ng isa pa yan. 360. So, 180. So, nasa kalahating milyon. Sigurado makabibili na kayo ng lupa sa probinsya. Patayuan nyo ng kubo o patayuan nyo ng bagong bahay ngayon. Metal cladding, magkano lang? 180, meron ka na na 250, 300. Sigurado may bahay lupa kayo. Pagdating naman ng araw, ang mga anak ninyo, magsisimula na yan. Na lumisan, magkanya-kanya na, may mag-abroad, may mag-asawa, o lumipat ng ibang lugar.
Di kayo rin mag-asawa matitira doon. Pero habang buhay ba na mag-a-abroad ang partner nyo, na maiiwan kayo, at pagdating ng panahon na yon, ano ang nalasap ng OFW? Hinagpis. Magkakanda iyak-iyak dito sa social media. Sana nagtabi ako, nag-iipon ako, hindi ko binigay lahat ng pera. Ngak-ngak. Iyak. Hinagpis. Magbe-blame kayo. Ang pagtulong, kung kaya nyo at willingness kayo, na hindi pagdating ng araw pinagsisisihan nyo, tinulong nyo. Dahil yun, pera, binigay mo na, tapos na. Pero sino ang dapat sisihin? Kayo. Kayo na walang disiplina sa sarili nyo. May maaawa ba sa inyo kung wala na kayong pera? Bihira sa daliri natin ang mabibilang kung sino tutulong sa inyo, tutuwang sa inyo. Pero kung kayo ay nagplano, maaari in general, sabi na natin 65%, nasa magandang katayuan kayo kesa wala. Naku, nagalit na naman si Mama Wildag. Alam nyo, nagpapaliwanag lang ako sa inyo. Mataas lang ang boses ko. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kaya ako nasasabi sa inyo, OFW rin ako at lagi kong nilagay sa utak ko, kung ako'y mag-aasawa, hindi ko iiwanan ang asawa ko at anak ko. Magsasama kami sa hirap at ginhawa, kaya ako nag-abroad at nagpunta rito ng Canada. Dahil alam ko, madadala ko ang pamilya ko. Nang maiwasan. Yan. Meron pang mga raming istorya ang mga kapwa nating Pilipino kung ano ang nangyari sa relasyon nila, sa buhay pamilya nila. Marami ang nawasak at mawawasak pa kung hindi natin paplanuhin at wala tayong disiplina sa ating mga katawan. Yun lang po. Kaya maging eye-open rito sa ating lahat ng mga OFW na kasalukuyang nagtatrabaho pa sa ngayon, na hanggat may chance pa, dapat isecure natin ang ating future. Dahil nakakalungkot man, pero may kamag-anak, at ang mas nakakalungkot ay sarili mo pang anak na ganito talaga, na wala nang galang sa kanyang magulang, na dating isang OFW. Kawawa naman si Kabayan dahil dati isa siyang professional nurse na ginagalang, pero ngayong retiro na siya at wala na siyang income, ay ginaganyan na lang siya ng sarili niyang anak.